2002 Western Conference Finals, Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings. Isang serye na hanggang ngayon binabalik-balikan ng NBA fans. Hindi dahil sa highlights, kundi dahil sa kontrobersya. Isang Kings team na gutom sa finals at isang Lakers dynasty na pinangungunahan nila Shaq at Kobe. At isang Game 6 na naging alamat sa kontrobersyal na paraan. Para sa iba, may lutuang naganap o pinaburan ng liga. Habang sa iba, parte lang yun na laro. Pero isang bagay ang sigurado, isa ito sa mga pinakamalalaking conspiracy theories sa kasaysayan ng NBA. Tara, pagkwentuhan natin. Noong 2001-2002 season, ang Sacramento Kings ay hindi tulad ng nakikita nating Kings nitong mga nagdaang taon. Noon, itinuturing silang isa sa mga malalakas na team sa Western Conference at hindi basta-basta tinatalo ng iba. Sa regular season, nagtapos sila ng 61 wins at 21 losses, pinakamataas na record sa Pacific Division at pati sa Western Conference sa panahong iyon. Ang Kings ay pinamumunuan ni Coach Rick Adelman at may lineup na puno ng talent at lakas. Isa na dyan si Chris Webber, star forward na palaging double-double threat. Peja Stojakovic, sharpshooter at reliable scorer. Mike Bibby, matalinong point guard at clutch passer. Doug Christie, defensive stopper at versatile wing. At Vlade Divac, experienced big man na mahusay sa passing at rebounding. Sa first round, tinalo nila ang Utah Jazz 3-1. Conference semifinals, pinabagsak naman nila ang Dallas Mavericks 4-1. Hanggang sa makarating sila sa Western Conference Finals laban sa Los Angeles Lakers. Isang series na magiging isa sa pinakapag-uusapan sa kasaysayan ng NBA. Habang ang Los Angeles Lakers ay isa ring powerhouse sa NBA, hindi basta-basta team lang. Sa regular season, nagtapos sila sa 58 wins at 24 losses. Tabla sila ng record sa Spurs, ikalawa sa Pacific Division at Western Conference at kasunod mismo ng Kings sa taas ng standings. Pinangunahan sila ng legendary coach na si Phil Jackson kasama ang isa sa pinaka-dominant duo sa NBA history, Kobe Bryant at Shaquille O'Neal, na meron pang Derek Fisher, Rick Fox at Robert Horry. Sa playoffs na yon, tinalo nila ang Blazers sa unang round, 3-0, habang nilaglag nila ang Spurs sa second round at ang Sacramento Kings sa conference finals na umabot ang serye hanggang Game 7. Sa Game 1 ng kanilang serye, nanalo ang Lakers 106-99. Game 2, nakabawi ang Kings 96-90 para itabla ang serye. Game 3, nakuha ng Kings 103-90 at Game 4, Lakers naman ang bumawi para maitabla ang serye sa 2-2. Sa Game 5, crucial game pero sa huli, isang jump shot ni Mike Bibby sa huling 8.2 seconds ang nagbigay sa Sacramento ng 3-2 advantage. Isang panalo na lang para makarating sa NBA Finals. At sa Game 6, nanatiling dikit ang laban. Hindi magandang senyales para sa Los Angeles Lakers dahil nasa win or go home mode sila. At hindi na sila pwedeng magkamali. Dito na pumasok ang mga, sabi ng ilan, mga maling tawag na pabor para ma-extend ang game. Na kahit ang mga commentator ay sinasabi on air yung mga dapat walang tawag o maninipis na tawag ng mga ref. Silipin natin ang ilan at kayo na ang humusga. Una, ang illegal screen down ni Scott Pollard. Sinundan ito ng foul ulit ni Scott Pollard kay Shaq. Dito parang natatawa na si Vlade Divac sa bench na parang sinasabi na masyadong obvious na ang mga tawag. Napilitan tuloy siyang bumalik sa court kahit nasa foul trouble siya dahil na-fouled out si Scott Pollard. Where is Scott Pollard out? Scott's already bailing out on the play. That's not a foul. I'm sorry. But you know one of the problems. Ito pa, 3 minutes remaining, Sacramento still up by 2. Nang matawagan naman ng offensive foul si Chris Webber kontra kay Robert Horry. Na para sa iba, obvious na flop. Look at his feet. His feet are outside of Robert Horry's. Sunod, ang clean block ni Chris Webber kay Kobe Bryant. Pero still, nahanapan pa din ang paraan ng ref at ang foul ay tinawag kay Doug Christie. Would be number 6. Webber has a great block on this ball. I'm not sure where it... Ito, under 1 minute ang natitira. Dito, lamang na ng 3 ang Lakers. Walang tinawag na foul sa drive ni Mike Bibby. At last, naibaba ng Kings sa isang lamang ng Lakers. 12 seconds ang natitira.
nang sikuhin ni Kobe sa muka si Mike Bibby, pero still wala pa din pumito. Eto medyo obvious na. Mas manipis pa yung intentional foul na tinawag kay Dog Christie. Bagsak si Bibby. That's the foul. A big break for the Lakers as Bibby took a At sa huli, nakuha nga ng Lakers ang panalo sa Game 6 para itablang serye at ma-extend sa Game 7. 106-102 ang final score sa Game 6. Isang laro na naging pinakapaksa ng kontrobersya dahil sa dami ng questionable calls laban sa Kings. Imagine, sa fourth quarter alone, ang Lakers ay nakatanggap ng 27 free throws kumpara sa 9 lang ng Kings. Maraming fans ang naniniwala na sobrang bias ang officiating at dito nagsimula ang speculation na may helping hand para sa Lakers. At sa Game 7 naman, isang tense at close na laban ang muli pinag-usapan ng maraming basketball fans. Sa regulation, nagpalitan ng lead ang Lakers at Kings ng maraming beses hanggang napunta sa overtime. Sa extra period, napagtagumpayan ng Lakers ang Kings at napasakamay nila ang Game 7 sa score na 112-106 at dahil doon, nag-advance ang Los Angeles Lakers sa 2002 NBA Finals laban sa New Jersey Nets kung saan sila yung nanalo ng title sa isang 4-0 sweep at kumpletuhin ang kanilang three-peat. Tatlong sunod-sunod na championship mula 2000 hanggang 2002. Umingay ulit ang issue na yan noong 2007 nang makasuhan at makulong ang isang former NBA referee, si Tim Donaghy, kung saan umamin siyang tumaya at nagbet sa mga laro na siya mismo ang nag-officiate. May isang dokumento na inilabas pagkatapos ng kanyang kaso na nag-claim na may dalawang referee na gustong i-extend ang Game 6 ng 2002 Western Conference Finals para umabot sa Game 7. Pero take note, hindi kasama si Tim Donaghy sa officiating crew ng serye ng Game 6 mismo noong 2002. Pero kahit may mga ganitong claim, ang NBA at mga opisyal nito ay nag-deny na may scheme o rigging na naganap sa laro at ang mga aligasyon tungkol sa corruption sa Game 6 ay hindi napatunayan sa opisyal na investigasyon. Pero alam ko ba daming Pinoy na Lakers fans, especially Kobe Bryant era, and I have nothing against them. Sobrang dominante ng Lakers sa era ni Kobe. Pero kung walang bias, para sa'yo, fair ba ang laban sa Game 6 ng 2002 Conference Finals? May dayaan ba o tama lang? Share mo naman ang thoughts mo at i-comment mo sa baba. Pa-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.